Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Magandang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga suki mong tagapakinig. Sana ay nasa maayos pa yung kalagayan habang pinapakinggan ang aking kwento. Ako nga po pala si Kiko. Ang kwentong isasalaysay ko ay nangyari taong 2009 sa Cebu City. Ang nangyaring ito, ilang taon na ang nakakalipas ay hindi ko masasabing normal na kamatayan lamang. Namatay ang biktima dahil sa pinaghalong sakit, takot at kahihiyan. Dahil man, nais ko pa ding malaman mula sa inyo kung sino nga ba ang dapat sisihin sa mga nangyari. Ang kulam, hindi basta-basta bagay na pwede mong gawin sa isang tao. Gaano man talaki ang kasalanan niya sa iyo. Wala na kasi itong atrasan at mas lalong darating ang araw na kung hindi man magsisi ang may gawa nito, ay maaari siyang balikan o maribueltahan ito. Ang karanasan na ito hindi sa akin, Sir Seth, kundi sa kaibigan kong tawagin na lamang natin sa pangalang James. Kung si James ay may asawa na at nag-iisang anak na lalaki po ito. Kasamahan ko si James sa mga misyon bilang sundalo. Palagi kaming abala at halos minsan lang makita ang aming mga pamilya. Ganun pa man, pinagsisikapan naman namin makasama sila sa abot ng aming makakaya. Pagdating sa pinansyal na aspeto, sinisiguro namin na nasasuportahan namin sila ng maayos. Binata pa lamang matalik na kaming magkaibigan ni James. Kaya halos lahat ng tungkol sa isa't isa. Alam na namin. Tabisado na namin ang mga ugali, ayaw at gusto. Pati na ang mga nakakahiligan namin. Alam na alam ko na bing kapag may problema ang aking kaibigan, may ugali siyang hindi natutulog at nakatutok lamang sa litrato ng kanyang pamilya na malayo sa kanya. Hindi ko naman alam na mating pinapada ang problema ng noong mga panahon na yon. Ang natatandaan ko, nagpaalam siya sa aming superior na mablilid pansamantala sa trabaho. May ilang araw ng binaw nakalipas nang mapagpasyan kong sumunod ba din sa kanya. Magkapit bahay lamang din kami. At patawad po kung hindi ko nababanggitin ang pangalan ng lugar kung saan kami eksaktong nakatira. Alas 8 na ng gabi nang makarating ako sa bahay. Sinalubong ako ng aking asawang si Abby noon. Hindi nga tunay na palaman. Bakas sa mukha ng misis ko ang pag-aanana ng mga panahon na yon. Pumasok muna ako sa loob ng bahay bago ko siya pinanong kung bakit ba balisang-balisa siya. At kung hindi ba siya masaya na umuwi ako noon. Masaya naman umano siya. Pero natakot lamang siya dahil nagkaroon umano ng komisyon sa kabilang bahay kanina. Sa bahay nila James. Tinanong ko ang aking asawa kung ano ba ang nangyari noon. Nung makababa ako sa sasakyan kanina, hindi na ako nataroon ng pagkakataong makapunan ng tingin ang bahay ng kaibigan ko rito. Sabi ng aking asawa, nagpano raw si James at ang misis niya. Nakarinig sabi ng kanabugan at ilang sadlit lamang 3 putok ng baril ang umaalingawaw noon. Kumabog ang aking dibdib sa nalaman. Alam kong wala sa tamang kondisyon si James na umuwi ito. Tila ba wala sa sarili at malalim ang ninayisip niya. Wala naman siya sinabing mamabati nga pwedeng maghabag sa kanya pero ngayon, parang may hindi magandang nangyari doon. Bandang alas 12 pa raw ng tanghali nga narinig ang pagtatalo ng mag-asawa. Alas 2 naman, nang umalinongaw ang putok ng baril. Wala sa bahay ang nag-iisang din ng anak dahil sinundo umalay po ng biyanan ni Janine, ang asawa ni James, noong nakaraang araw pa. Pansin din ni Abby, buong mga nakaraang buwan. May mapapansin siyang lalaking bumibisita sa kumaring niya. Ayaw niya namang ibabas daw sa sera kaya hinahayaan na lamang niyang babae yon. Isa pa,
Hindi naman gaanong close ang aking asawa kay Janine. Basta ang sabi ni Abby, baka nang yung lalaking bisita kay Janine ang dahilan ng pag-aaway nila doon. Bada, baka nagsiselos si James at kinumpronta ang kanyang asawa. Labay nga lamang ako saglit nun. Nagpaalam kay Abby na pupuntahan ko yung kaibigan ko pa sa bahay nila. Malakas ang loob kong isiping nasa loob lamang ng bahay ang aking kaibigan. Dahil sa hindi naman ito napansin ni Abby na umalis ang lalaki kanina. Madidiman po ang abayan pero bukas ang late nun. Pinarinig akong mahilang musika na nagbubula sa ikanawang palapag ng bahay. Kaya napipiyak akong may tao nga sa loob. Hindi na ako kumatok. At basta na lamang ipindulak pa bukas ang hindi naman pala nakalapat na main door. Pagbungad ko pa lamang sa sala, batid ko na may hindi na magandang nangyari sa loob noon. Bago tumuloy, pinawag ko muna ang aking asawa na kaagad namang lumapit Sir Seth. Nakaabang pala siya sa pinto ng aming bahay noon. Sinabi ko sa kanya na tumawag ng pulis noon dahil parang may kakaibang nangyayari sa loob ng bahay. Gusto kong matiyak na papunta na sila dito bago pa man ako mauna para sumiyasat sa loob. Patuloy ako. Inilabas ko ang aking kalibre 45. Sa ikalawang palapad ay mabitin din. Pero mas nagiging malinaw ang musika. Kahit sandalo ako, Sir Seth, kumaabog ang dibdib ko na. Hindi ko alam kung ano ang maaabutan ko. Pero sigurado akong umabot na sa matinding trahedya ang away ni Janine at James noon. Nang itulak ko sa pintuan ng master's bedroom, napakda ako. Sa may sahig, malapit sa banyo nila, nakasandari sa bingbing si James. Tinukaan, namuwatda, nangihina. May pagkasindak akong napatingin sa side na may napakaraming dugunan. Sanay na akong makakipa ng ganong senaryo dahil isa akong sundalo. Pero nabigla ako nang makita ang sitwasyon ni James noon. Pare, sinubukan kong pigilan. Sinubukan kong barilin ang sarili ko para huwag na siyang umalis pero iniwan niyo pa rin ako. Biglang humagulgol ang kaibigan ko ito at inahip ng ubo. Alam kong si Janine ang tinutukoy niya. Sinabi ko sa kanya na dadalhin ko siya sa ospital. At siyempong nakasunod naman kaagad si Abby sa akin. Isang mapinis na sigaw ang pinakawanan ng aking asawa. Kaya kaagad ko siyang pinakbo at mahigpit na niyakap noon. Hindi salay sa ganitong mga bagay ang aking asawa, Sir Seth. Kaya inaluko siya nang ibiklara niyang hindi siya makahinga. Sa bumagaridar na boses, isinarag niyang papunta na raw dito ang mga pulis noon. Pinawagan ko na din ang mama ni James para ipaalam ang nangyari. Wala na siya mama. Lahat ay nabigla dahil sa kanyang sinapit noon. Ayon sa iilang nakakakilala sa kanya, napaka-perpekto ng buhay ni James. At hindi nila inaasahan ang suliranin ito na wawasap sa pagsasama nila. Iyak ng iyak si Pipa Leslie nang makarating sa ospital noon. Idideklarang 50-50 ng mga doktor ang tsansang mabuhay ng kaibigan ko dahil sa dami ng nawalang dugo sa kanya. Sa intensive care unit siya inidaday noon. Pinadalap nila si Janine pero hindi ito makita. Kaya naman halos magyupasay ang mama ni James at sumumtang magbabayad ang babae sa ginawa nito sa kanyang anak. Marami kaming nagpaalma sa kanya. Alam kong hindi biro ang pinagdadaanan nilang problema noon. Wala naman ako magawa kundi ang paryubagin ng kanilang loob dahil hindi pa naman naririnig ang paliwanag ng asawa ng aking kaibigan. Lumipas ang isang linggo. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabantay kay James sa ospital nang makatanggap ako ng tawag mula kay Abby. Nakita niya raw sa mall si Janine at may nakakbay na lalaki noon. Sabi niya, susundan niya ang babae hanggang sa pinutuloyan nito.
Hindi na ako nakapagsalita pa nang mawala ang boses niya sa kabilang linya. Kaya kagad akong tuwayo at magpaalam sa anak ni James na noon ay naglalaro ng game sa kanyang cellphone. Matalina naman ang bata at panam na kung ano ang gagawin niya. Kaya biniliman ko na lamang siya na bantayan sa diyot ang papa niya at may pupuntahan lamang ako noon. Malapit lang naman sa ospital ng ward na siya sabi Abby. Madlanakad na ako sa pasilyo lang makasalubong ko si Pipa Leslie. At Anya, kailangan niya umano ang aking tulong patungkol kay James Lund. Disling daw makadam Peter Janin dahil maging miserable umano ang buhay ng kanyang anak dahil sa ginawa ng babaeng yon. Kinausap ko na masinsila lang Dino. Sinabi ko sa kanya na hindi ganoon kadali ang gusto niyong mangyari. May batas naman na maaaring magparusa kay Janine at mas mabuti pang sampahan na lamang niya ang kanyang manugam ng aso noon. Imiving si Pipa Leslie herself at nakiusap na ipagmadeho ko man na siya dahil papunta na raw sa kwarto ang inutusan niyang magbabantay kay James Don at sa anak nito. Wala akong nagawa dahil ayoko naman siyang tandiyangan. Ladungo kami sa kanyang sasakyan at pinagmanero ko siya. 2 oras ang inabot namin sa daan bago kami makarating sa isang medyo tahimik na lugar. May mga kabahayan naman. Iilang establishmento at kainan pero mahalatang may kalayuan na ang lasabing lugar sa syudad. Anya, iliko ko umano ang kotse sa makikita kong malaking puno ng akasya. Naala ko nga Sir Seth ay wala nang malilikuan doon. Hindi ko'y narasahal. May makipot pa palang daalan doon na tanging mga kotse lamang ang magkakasya. Bako-bako at talatang hindi na asikaso ng maayos ang lasabing kalsada. Dimiyay pa kami ng halos 30 minutos. Handang sa huninto kami sa isang luma pero napipinturahaw kulay pulang bahay. Bumaba kami ng ipipa noon. Napakalawak manipin niya Sir Seth. Lang lumingon siya sa akin. Sabi niya, ang babaeng nakatira umano sa bahay na yun. Ang nasusunod sa paghihidang pinakay Janine. Hindi ko pala maintindihan si Tipa. Lang kumatok siya sa kalawanging gate ay isang katulong ang lumapit at bukas doon. Larinig kong hinahanap ni si Madam Rosenda. Hindi tulay na paladan. Walang imik na sumunod lamang ako sa mama ni James. Nang tanuyan na kaming papasuking sa loob noon. Medyo maaluma ang estilo ng salas na may-ari ng bahay na iwan. Kulay pulabi ng kanyang sofa. Ang ilang webles at malaking aparador na pininggo ay mas namang lamang siya sa pagiging pinto. Papunta sa isang kwarto kesa sa aparador man. Pinaupo kami ng katulong. Pinagsilbihan ng manamig na juice at kakanir. Nararamdaman kong pila napakasibila ni Pipa Leslie kaya nakikisabay na lamang ako sa kanya. Lapuno ng katanungan ang aking uno pero lasagot ang lahat ng yon. Bumaba mula sa hagdan ang isang may igad-dabing babae noon. Puno ng pulsera sa mga braso niya. May nadlalakihang singsing at malaking turban sa ulo. Kakaiba siya kung pumipig. Napakaraming burloloy sa dami at pigit sa lahat, amoy insenso ang babae nito. Iba ang paraan niyo rin pagbati sa amin noon. Yulipin niya, para sa atin, nagiginisin niya. Ang kanyang mga mata ay nakakailang tumipig. Tila ba pinapasok ang iyong beeng pagkatao noon. Silang people nakikita ko sa Quiapo nung minsan ako makapunta sa Manila. Pila ba manghuhula na may bibenta ng mga dayuma o ano pang mga bagay na may kinalaman sa ulam. Nag-usap sila ni Pipa Leslie. Sa aking pagkakaintindi, gusto ni Pipa na gawin ang bagay na nais niyo mangyari kay Janine. Wala silang bilanggit ng tungkol sa ulam. Baka dahil nakikibig ako nan. At iniiwasan nila makisali ako sa kanilang usapan. Seryosong humarap sa kanyang babaeng ito at nagtanong kung sigurado na ba siya sa gusto niya.
Ang pagkulam ay maraming konsekwensya haharapin. Lalo na kapag wanaw sala ang tao nais ko namin ito. Pero naging marahas ang pagtango ni tita noon. Walang pagdadalawang isip kumbaga. Gusto niya, siya na lang ang mag-alaga sa kanyang anak. Tatanggapin niya ng buo kung mawalan man ito ng asawa noon. Huwag lamang daw itong mawala sa kanya. Nakita ko lang tumayo si Madam Rosenda at kumuha ng papel at ballpen. Ipinasulat niya kay Tita Leslie ang buong pangalan ni Janine noon nang pabaliktad. Hinipan ito ng babae tsaka idinikit sa isang kulay itim na karton at binala sa loob ng kanyang kwarto. Pinasama nila ako sa loob, kaya agad akong tumalima. Ladtak ako. Dahil sa dami ng mga kakaibang bagay na nakahilera, sa tila istante na kanyang inilagay noon. May mga batong may mga ukit na mukha, boteng may lamang papel, at mga kung anong insekto noon. Mga beads na nakakabit kung saan-saan. Kung ako ang mananatili sa kwartong yon ng buong araw, mawawalan na ata ako ng katinuan, Sir Zeth. Nakita ko ang isang bungo ng tao sa may gitna ng kanyang dingding noon. Nakapatong ito sa mesa. Hindi ko alam kung para saan yun pero maraming nakaipit na papel sa bibig nito. Sa tenga, sa mata. Imilagay niya sa tenga ang tinuping karton na may nakasulat na pangalan ni Janine noon. Ilang saglit lang. Inabutan ng isang kakaibang bagay si tita. Alam niya yung mga dalamay ng pusit. Pinatuyo na yon. Minwestrahan siya na ilagay lamang ito sa buhok o damit ng taong gusto niyang paghigantihan. Manipis lamang ito, magaan. Dahil ay nga, natuyo na nga ang mga galamay na ito. Sabi ni Madam Rosenda, ilagay nga lamang daw niya ang bagay na yan sa buhok ng taong kinaiinisan niya. At mangyayari na raw ang nakakasuklam na bagay na hindi aasahan ng lahat. Noong mga panahon na yon, alam kong may kinalaman na sa kulam ang ginawa ni Tita Leslie pero hindi ko naman siya magawang sawayin. Naiintindihan kong nasasaktan siya sa nangyari kay James noon. Hindi ako nakatiis at tinanong siya tungkol sa bagay na yon. Pero anya, nagpapagamot lamang umano siya at walang kung sino mang pinapakulam. Hanggang sa umuwi na kami. Wala nang binitawan pang salita si Tita Leslie noon. Ramdam ko ang kanyang kasiyahan. At sa tuwing napapalingon siya sa akin ay nakikita ko ang malawak niyang mga ngiti. Kilagabihan, nag-usap kami ni Abby. Nabalitaan ko sa kanya na ang lalaking kasama pala ni Janine sa mall ay ang kanyang nakababatang kapatid. Sinamahan ng lalaki si Janine sa isang albularyo noon, kasama ang kanyang mama at papa na nagmula pa raw sa kanilang probinsya. Hindi na niya alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari dahil matagal bago lumabas ang pamilya sa bahay ng manggagamot at medyo nabuburyong na siya sa kakahintay noon. Bandang 9:00 ng gabi, nang makarinig ako ng hugong ng sasakyan sa labas ng aming bahay. Alam kong hindi ito kay James dahil nga nasa ospital siya noong mga panahon na yon. Bumangon ako sabay silip sa bintana, Sir Seth. Dumagundong sa kaba ang aking dibdib nang makita ang pagbaba ni Janine sa kotse at pumasok sa kanilang bahay noon. Dali-dali kong ginising si Abby at sinabi sa kanya na nasa bahay nila si Janine at kailangan naming makausap. Kabad kami nagtungo sa tapat ng bahay at wala nang pagdadalawang isip na pumasok. Sa pagkakataong yon, nalinis na yung kanilang bahay dahil ilang araw na ang nakakaraan mula nang matagpuan ko si James na duguan sa sahig ng kwarto nila. Naabutan namin si Janine na nakasalampak sa sahig ng master's bedroom. Humahagulgol ng iyak habang yakap-yakap ang litrato nila ni James.
Lumingon siya nang maramdaman ang presensya namin at hindi na rin ito nagulat pa. Anya, wala siyang alam sa mga nangyayari sa kanila noong nakarang araw. Basta na lamang silang nag-away ni James noon dahil lamang sa selos, Sir Seth. Hindi niya alam na babarilin ng lalaki ang sarili nito at lalong hindi niya alam kung bakit tila may nagdidikta sa kanya na gawin ang hindi magagandang bagay. Sumasakit lamang daw ang ulo niya at sa muling pagising niya, ibang lalaki na ang kasama niya. Tila ba nagagawa niyang manlalaki ng hindi nag-aalala sa magiging konsensya niya noon. Mahirap raw ipaliwanag, pero may kumukontrol umano sa pag-iisip niya. Humarap siya sa amin. Sabi niya, inosente siya at hindi basta magagawang saktan ang kanyang asawa noon. Umiling naman si Abby at sinabi na kung mahal niya ang kanyang asawa, dapat ay kausapin niya ito at magpaliwanag noon. Nagagaw buhay ito sa ospital at kailangan ng presensya niya. Baka naman sakali, kung makita siya umarinig man lamang ang boses niya, ay ipaglaban ni James ang buhay nito para magising na at magkaayos sila noon. Laging mas marahas ang iling ni Janine. Anya, hindi naman siguro lingid sa aking kaalaman na dati pa lang ay ayaw na sa kanya ni Tita Leslie. Baka pag nagkita sila sa ospital ay magkakagulo lamang noon. Nang maalala ko na naman ang mama ni James, nabalisano naman ako, Sir Seth. Hindi alam ni Janine na may ginagawang kakaiba ang kanyang binan sa kanya. Wala din akong lakas ng loob noon para sabihin yan sa kanya, Sir Seth. Basta, natapos lamang ang gabi namin nang magkasundo kaming papasukin siya sa kwarto ni James sa ospital habang wala pa si Tita Leslie noon. Nangyari nga yan kinabukasan. Halos namukusin ang aking dibdib ng mamaga ang mga mata ni Janine sa kakaiyak. Paulit-ulit niyang sinasabi noon na wala siyang kasalanan. Pero bakit, di ba? Bakit nanlalalaki siya? Bakit nagagawa niyang saktan ang kaibigan ko? Kahit nabalik-balik na rin ko ang sitwasyon, si James pa din ang lumalabas na dihado. Pati ang anak niya, ayaw nang lumapit sa kanya noon. Pakiramdam ko tinutusok ng libo-libong karayom ang dibdib ko nang makita ko kung papaano itaboy ng bata ang kanyang sariling ina. Walang nagawa si Janine kundi umalis noon at nangakong babalik na lamang sa susunod na araw. Iba ang pakiramdam ko sa kinikilos niya, Sir Seth. Para siyang robot na naghihintay ng panibagong utos sa kanya ito susundin. Yung tipong bigla siyang iiyak, aalalahanin ang masasayang pagkakataon nila ni James. Pero maya't maya, malalaman kong nasa kanyang lalaki na naman siya. Isa pa sa ipinagtataka ko kay Tita Leslie na tila ba alam na alam ang mga ginagawa ni Janine noon. Yung hindi naman sila magkasama, Sir Seth. Habang nag-aalangan kami ng aking asawa isang umaga, may nabanggit siyang palabas sa telebisyon na hawig sa nangyayari sa kaibigan kong si James. Yun nga lang daw, kinulam ang babae para masiraan ito ng bait. Bigla tuloy sumagi sa isipan ko yung papel na may nakasulat na pangalan ni Janine noon. Nakaipit yan sa isang bungo na may mga nauupos ng kulay itim na kandila. Kung totoo ang sinasabi ni Janine na inosente siya, baka may kinalaman ng mangkukulam na si Madam Rosenda sa mga nangyayari sa kanya noon. Para makasigurado, tinawagan ko ang aking mga magulang na nasa abroad o mga panahon na yon. Doon na sila naninirahan simula nang makahanap ng magandang trabaho ang aking bunsong kapatid. Nagtanong ako kung posible bang masiraan ng bait ang isang tao kapag kinukulam siya, kagaya ng ginawa ni Madam Rosenda noon. Nagulat ako sa sinagot sa akin ng aking mga magulang, Sir Seth. Sabi nila, maraming paraan para masiraan ng bait ang isang tao. Kung sa kulam nila ito magagawa, pwede raw na gumawa ng masama ang isang tao sa pamamagitan ng tinatawag na
palipad hangin. Pagtatago ng kadamitang pagmamay-ari nito o yung mismong buhok niya. Binanggit ko sa kanya kung paano naman kung ang pangalan ay inipit sa isang bungunon. Sabi ng aking ina, paktol daw ang tawag sa ganoong ritual. Iniipit ang pangalan ng isang tao saan mang bahagi ng butas meron ng isang bungo na matagal nang namayapa. Hinihipan nito ang papel na inusalan ng ritual noon. Saka iniipit sa bungo na yon. Binubulong ng mangkukulam ang lahat ng nais niyang ipagawa sa taong yon. Kagaya ng pumatay, magnakaw o manakit ng kapwa. Nararamdaman nila kapag hindi sinusunod ng kinukulam nila ang mga bagay na ibinubulong nila sa bungo na yon. Kaya ganoon, nangyayari ang paghampas nila ng martilyo sa bungo na kusang mararamdaman ng isang taong kinukulam. Doon nga nanggagaling ang pangalan nitong paktol. Pinagtagpi-tagpi ko ang paliwanag ng aking ina at ang sinasabi ni Janine noon. May bumubulong daw sa kanya na gawin ng mga kasuklam-suklam na bagay kahit ayaw niya. Kapag sinusuway niya naman, nakakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo. Dahil doon, nagkaroon ng linaw ang mga tanong ko sa isipan ko, Sir Seth. Kagad akong bumiyahe papunta sa bahay ni na Madam Rosenda. Hindi yun alam ni Tita Leslie. Inumpronta ko ang ginang kung bakit pinayagan niyang gawin ang mga bagay na hindi naman talaga nararapat. Ayon sa kanya, binayaran siya para gawin ang bagay na yon. At ayon sa kanya, Sir Seth, hindi naman umano siya nangungulam noon, kundi nang gagamot lamang. Halos maglumuhod ako sa pakikiusap sa kanya na bawiin na lamang ang ginagawa niya sa mag-asawa. Pero iling lamang ang kanyang ginawa at pinagsarhan na ako ng pintuan noon. Sa pagkakataong yon, wala na raw siyang kinalaman kung ginagawa na ni Janine ng bukal sa puso ang pagtataksil sa kanyang asawa noon. Dahil ayaw din naman daw ng ina nito sa kanya. Wala akong nagawa kundi umuwi sa bahay namin. Hindi pa din nagigising si James at mas lumalala na yata ang mga naririnig kong balita kay Janine. May iilang tismosa na sa amin ang ginagawa siyang pulutan sa tabi-tabi. Pinagtatawanan at pinagbabata ng masasamang salita. Sinubukan ko ulit siyang makausap pero nang minsang magtungo ako sa kanilang bahay, nalaman ko mula sa kanyang kapatid na sumama na nga raw ito sa kanyang lalaki. Bumalik na ako sa serbisyo at madalas pa ding nakikibalita sa mga pangyayari sa amin noon. Natuwa ako at nangakong uuwi nang malaman kong gumising na si James at dahan-dahang nagpapagaling. Nagkaroon pa nga ng pagkakataon, Sir Seth, na nagkausap kami noon. Puno ng galak sa kanyang boses. Anya, nag-usap na daw sila ng kanyang asawa. Nagkabalikan na daw sila ni Janine. At sa pag-uwi niya sa bahay galing sa ospital, magsasama na umano ulit sila noon. Natuwa ako para sa kanya. Siyempre, kahit sinong tao na nakaranas ng matinding pagsubok ay deserve naman na maging marigaya sa bandang huli, di ba? Buwan yun ng Setyembre nang maitakda ang aking pag-uwi. Pagkagaling ko sa aming opisina sa Cebu City, dumaan ako sa isang restaurant. Naisip kong bumili ng masarap na pagkain na pagsasaluan namin ni Abby noon. Pati na rin nina James at Janine na baka pauwi na mula sa ospital. Habang naghihintay sa aking in-order, hindi ko alam kung sinasadya nga ba ni Tadhana na mapalingon ako sa tapat ng hotel. Napakunot ang aking noo nang makita si Janine na papasok doon at may kasamang lalaki. Isa lamang ang natitiyak ko. Hindi si James yon, Sir Seth. Naging balisa ako. Kumabog ng husto ang dibdib ko. Hindi ko maiwasang isipin kung ano ba ang mararamdaman ni James kapag nalaman niya ang bagay na ito. Tulirong nagmaneho ako pauwi.
At halos mag-alala sa akin si Abby nang makita niya akong hindi mapakalinon. Napag-alaman kong hindi pa nakakauwi sa katapat na bahay ang mag-asawa at isang tawag mula kay Tita Leslie ang aking natanggap. Anya, nakarma na raw si Janine at nasa ospital na raw ngayon. Kung gusto ko daw malaman kung bakit, puntahan ko sila ngayon din. Sumakit talaga yung ulo ko noon sa isiping ano nga bang posibleng nangyari, di ba? Nagtungo kami ni Abby kaagad sa ospital at nagulat nang makitang nagkakagulo sa emergency room. May nagtatawanan at may nagbabato ng masasamang salita. Ang iba naman ay naaawa at napailing-iling na lamang noon. Nakitanong ako kung ano nga ba ang nangyari. At ayon sa isang nurse, 2 pasyente umano ang isinugod sa ospital ngayon lang. At masyado umanong mahiwaga ang nangyari sa kanilang 2. Nagkadikit umano ang kanilang mga ari sa kalagitnaan ng pagtatalik, Sir Seth. At halos mag-away na ang mga doktor sa pagdidebate kung paano nga ba yung tatanggalin na hindi magiging kritikal ang isa sa kanila. Nanlamig ako at nagulat noon. Nang malamang si Janine ang babae, Sir Seth. Napipi ako. Pinaghalong takot, pagsisisi, at matinding kahihiyan ang nadarama niya ng mga sandaling yon. Ay daming nakikisilip sa bintana ng emergency room at palihim na nangunguha ng litrato nila ng kanyang lalaki. Ang mga doktor, tila mga hayop silang sinusuri noon. Pailing-iling, habang iniisip kong paano ba tatanggalin ang kanilang pagkakadikit. Nang makita nga ako ni Janine, ay mas mapula pa yata sa kamatis ang kanyang pamumula noon. Hindi niya ako magawang tingnan, Sir Seth. Lalong-lalo na si James na noon ay blanko ang ekspresyon na nakatingin lamang sa kanya. Hindi na ding madali ang pinagdaanan niya. Pero siya din naman ang masisisi. Ginawa niya mga bagay na alam niyang makasalanan noon. Ngayon, kay bilis na itong pinagdudusahan. 11:00 ng umaga sila nang sinugod sa ospital. Pero 3:00 na lang ay hindi pa sila napaghiwalay noon. Nagrereklamo na ang 2 pasyente na ito na naiihi na raw sila at gusto nang magbawas noon. Maging si Janine, puputok na umano ang pantog dahil sa nadaramang panunubig. Nagkaroon ng pagkakataon si Abby na makapasok sa silid ni na Janine. Inilipat na kasi sila sa isang silid dahil may panibago na namang pasyenteng kailang asikasuin. Isa pa, nawawalan na ng pag-asa ang mga doktor sa kanila noon. Ayon kay Janine, baka hanggang doon na lang ang itatagal ng buhay niya. Ilang beses na raw silang napaihi ng katalik niyang lalaki sa mga masiselang bahagi ng kanilang katawan. Saad naman ng isang doktor, nagkakaroon na daw ng impeksyon ng kanilang mga puson. Napakabilis niyang mamutla at manghina noon. At tila ba, hindi na makayanan ang labis na kahihiyan. Wala namang masabi si Abby noon. Anya, hirap na nga raw si Janine sa sitwasyong sinuong nito. Tapos ay masasaktan pa kapag nagbitaw siya ng mga salitang may paninisi, di ba? Kahit anong alok may Abby na pakainin siya, umiling-iling na lamang ito. At nabibili na ng kung ano-ano noon. Sa pagkakataon na yon, hindi ko na alam kung may kinalaman pa ba ang mama ni James sa nangyari kay Janine. Bandang 8:00 na ng gabi, idineklarang patay si Janine. Kalahating oras lamang ang lumipas noon. Sumunod namang namatay ang katalik niyang lalaki. Hindi ko alam kung ano ang dapat maramdaman ng mga oras na yon. Alam kong masama ang ginawa niya. Pero nararapat bang ganong kaparusahan para sa kanya? Halos maglupasay ang kanyang nag-iisang anak nang malamang patay na ang kanyang mommy. Pero hindi pinahintulutan ni James na makita ng anak ang kanyang ina sa ganong itsura. Isa si Abby sa sumama sa morgue dahil ang mga magulang ni Janine ay nagmumula pa sa malayong lugar. Walang kaanak na mag-aasikaso sa kanyang bangkay.
Ayon sa asawa ko, isang himala o ano ang ginapnan. Dahil matapos malinisan ang mga bangkay ni na Janine, ay bigla na lamang daw lumambot ang mga ari nila. At kusang naghiwalay kasabay ang paglabasan ng napaaraming ihinan. Ang imbalsamador may ibinigay kay Abby matapos ang pagsasayos ng katawan. Singsing, hikaw, at isang kakatuwang baday na nakadikip umano sa buhok ni Janine. Ipinapipay pa sa akin ni Abby at napatda ako dahil pamilyar ang baday na iyon, Sir Seth. Yung baday na ibinigay ni Madam Rosenda ay Tita Leslie noon. Yung sinasabi kong tilab na mainang kusip. Yun po yung ibinigay sa kanya ng embalsamador. Ikinago ko yon. Kinuwi sa bahay. Luka paong dumating na yung mga magulang ni Janine kaya nakauwi kami sa bahay noon. Sinubukan ko itong ipakita sa aking mga magulang. Sabi nila, kumi raw ang tawag sa baday na iwan. Kadalasan ay ginabdami dito ng mga nakakatanda noon kapag nagdidiva silang may babae o lalaki ang kanilang mga asawa. Tradad nila ipang nalalaman kapag gumagawa nga ng makasananong baday ang kanilang kabiyak at nagkakadikip ang mga ari ng bawat isa. So ayan daw, wala pang nakakalam kung ano ang sumpa para matanggal ang pagkakabikit doon nagpapalik ng mga sanawaan. Sa burol ni Janine, nagkausap kami ng kanyang mama. Alam niya daw medyo nawala umano sa sarili ang kanyang anak nang madalas itong atakihin ng sakit sa ulo. Nalaman nilang kinulam ang kanyang anak pero ayaw naman sabihin kung sino. Kaya ang ginawa nila noon, Sir Seth, pinabalik o pinaribwelta ang kulam sa pamilyang gumawa noon. Kaya pala nawala din sa sarili si James at binarin ang sarili noon. O may idea na kaya, Sir Seth, batig ko alam niyo din na malaki ang kinalaman ni Tita Leslie sa pagwasap ng pamilyang binuusan ng kanyang anak. Ting alalay huli namin lahat dahil nangyari na ang isang trahedya na hindi inaasahan noon. Taong 2013, nang dalhin sa isang mental health institution, si Tita Leslie. Nakitaan siya ng sintomas ng depresyon, schizophrenia, at obsesyon para sa anak niyang si James. Maniniwala ang psychologist na tumingin sa kanya na matindi ang pagkahumaling ni Tita sa kanyang anak dahil malaki ang hawid nito sa kanyang yumawang asawa. Mahirap hulaan kung sino na ba ang dapat sisihin sa lahat na nito. Pero kung ako lang tatanungin, masamang gawain para daang kulang. At sa lahat ng marunong gumawa ng baday later, huwag niya sanang konsinpi ng taong nais magpakulam sa inyo ng dahil lamang sa pera. Hindi natin alam kung gaano kahirap ang sitwasyon ng bawat pamilyang maaapektuhan. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking ipinabara, Sir Seth. More power po. At God bless sa channel mo. Mapagpalang araw, Sir Seth. At sa mga dito na pinapadapakinig. Ako po lito, si Louie, ang sender ng kwentong 12 Bulitas. Tapilad na sinabi ko ay ipapadala ko kada ng pangalawang yugto ng aking kwento. Medyo napadalan lamang gawa ng abala ko sa trabaho. May sakay may bangkay sa ambulansya nun at nadalisan na rin na ibang mamamarates. Napansin kong nandun pa rin ang lalaking ubod pa rin ng sama kong makatingin sa akin nun. Nakita ko itong naglalakad palapit sa akin. Nakita ito ni Kuya Ranjo at bagyan pinulak nga ako sa lalaking palapit sa akin nun. Nang halos sobrang lapit na kaming dalawa. Nagsalita ito lang, Bayo, mag-ingat ka. Huwag kang maglalabas sa gabi. Mali ka ng pamilyang binawasan. O saan mo nakita ang bangkay ng kapatid ko. Diyan ka din mawawala ng buhay.
Mendididil ang tono ng boses nito at nakita kong nagkikis-kisa na mga ipin niya. Bagyang palis na ito, nang bumwelta ako ng pag-aripbin na sagot at sabi kong, alam ko kung anong mga klaseng nilalang kayo. Tabutom na ba? Wala kayong karapatang umangkin ng buhay ng may buhay. Medyo napalakas ang boses ko at may mga taong napatingin sa amin noon. May salita ang isang ginang latar sabi ito. Si Timyong yon, di ba? Anong ginagawa niya dito? Salita din ang kausap nito na, ay nako Inbay, nakita mong patay na yung kapatid. Wala sigurong mabiktima sa lugar nila kaya dito sa lugar na pinanggugulo ang mga ito. Pailing-iling ang mga yon. Nang mapansin ni Tingyong na pinag-uusapan na siya ng mga tao, laglakad may ito paalis na galit. Namumulang mga mata ang pinukor nito sa akin. Bago ito tuluyang makalayo. Pinapikat niya ay anak ko ni Kuya Ranjo mamuyi nun. Pagdating ang bahay ay kinausap ako kada ni Kuya Ranjo. Tungkol sa kung anong pamilya. Merong itong Tingyong na ito. Itong para pinayta Sursa ay point of view na ni Kuya Ranjo. Matagal ng panahon ng pamilya ni Tingyong ay dating taga dito sa lugar namin. At kilala na palabas silang pamilya ng mga aswang pero hindi sila nandargambala o nananakit ng ibang tao o kahit pa sinong dayo. Ang dumating ng isang trahedya sa pamilya nila. Pinatay ang ina at nakakabatang kapatid na babae ni Tingyong sa pamamagitan ng kilitig o ang pinatawag na pandalason. Ang dahilan ay away sa lupain at ang kaaway nila ay ang sariling angkan ng ina ni Tingyong. Dahil sa nangyaring trahedya sa buhay nila, nagsimula nang mawalan at mamatayan ng mga tao sa lugar namin ng hayop tulad ng mga manok, mga kambing, mga baka at mga kanabaw. Nag-iba na rin ang pakikitungo nila sa ibang tao maski sa mga kakilala nila. Isang partikular na gabi, Disyembre 21, 1973, napuno ng sigawan na priyakan ng 20 putok ng barel ang galim sa nasasakupang lupa ng pamilya nila Tingyong. At dahil doon ay nabising ang aking ama. At dahil kapatid ang kuringan ng aking ama at ama nila Tingyong, naitago na lamang natin sa palanan mo ng bibring. Tumumo ang ama ko para pinginan kung ano ang nangyayari. Dahil sa binapilyo na ako at nadaanan ako sa aking ama, sumama ako. Doon namin nasaksiyan ang alunos-lunos na pangyari sa angkan ng ina ni Tingyong. Sa hindi kalayuan, kitang-kita kadad namin na nasusunog ang mga kabayan ng pamilya ng ina ni Tingyong. At bago kami makalapit, ay dali-dali kaming nagtago sa matapaas na damo. At doon, kitang-kita namin ang 5 malalaking aso na kasing yaki ng kalabaw. Kilala pa ang bawat nakitang tao. At maya-maya pa ay lumabas ang isang lalaki at nakilala naman namin kada dito. Itabo na lamang natin siya sa pangalang Mang Julio. Nakakatandang kapatid ng ina ni Tingyong ito. Nag-uusal ito ng dasan sa may hangin. At maya-maya pa ay biglang lumapit dito ang 3 malaking aso. At bigla itong tumayo at kitang-kita namin si Mang Pibring ito. At ang 2 tangay na anak niyang itago na lamang natin sa pangalang Roger at Miguel. Rinig na rinig namin ng aking ama-ama at adan sinabi ni Mang Pibring kay Mang Julio na, "Hoy, Pra Julio, dahil sa pera at lupain, nagawa mong patay na asawa ko at ang anak ko na adugo mo rin. Dahil sa ginawa mo ay uubusin namin ng pamilya ko ang angkan mo." Nagsalita naman si Mang Julio ng, "Pibring, sa panahon na yun, maging praktikal ka. Pera na ang naninibabaw sa bawat tao na kumakain ng normal na pagkain na yan. Hindi tulad ng ginagawa ng kumakain ng hilaw na karne. Mapahayop man na tao.
Ang kapal na mukha mo na hawaan ng kapatid ko ng pagiging aswang ng rangkan mo. Napaangil si Mon Pedring at ang dalawa nitong anak matapos nun. Naipan namin na may hinagis na parang abo si Mang Huyo sa tatlong mag-aama. Habang nag-uusal ito ng kung anong dasal na hindi naman namin maintindihan. Nakita namin ng aking ama na nabiyopasay sa lupa si Rohel at Miguel. At medyo napatas naman si Mang Pedring. Maya-maya pa ay umatake na ito kay Mang Huyo. Nilapa na ito hanggang magkalasob-lasob ang buo nitong katawan. Sigaw ng sigaw ang asawa ni Mang Huyo na tunidyo nila. At nang mapansin ni Mang Pedring na wala ng buhay si Mang Huyo. Akmang tatayo na sala ito. Nang bigla itong bumagsak sa lupa. Napatakbong palapit si Pinmyong at ang isa pa nitong kapatid na si Omer sa kanilang ama na naghihinano. Dito ay napatayo at napatakbo na rin ang aking ama. At ako, palapit kay Mang Pedring. At mang-aatakin pa sana kami ni Pinmyong pero madali itong nahawakan ni Mang Pedring para pigyulan ito. Huniling-yuling. Kitang-kita ko ang matatalas at matutulis na nipi na mag-aama. At pulang-pula ang mga mata nila. Kinalong ng ama ko kung ano ang may tutulong niya kay Mang Pedring pero nganipi lamang ito. Humingi ng pasasalamat dahil natanggap at itinuring na kapatid sa kapila ng pagiging aswang nito. Humingi ito ng pasensya na magbago ito nung mamatay ang asawa at anak niya. Dito ay sinabihan ni Mang Pedring ang natirang niyang anak na si Timyong at Omen na umalis na dahil para pinang ibang angkan ng kanilang tiyo Huyo. Napanig dito. Ay kapag naabutan sila ay malamang sa malamang. Papatayin din sila ng ibang kamag-anak ng kanilang tiyo Huyo. Bago mawalan ng hininga si Mang Pedring, sumumpa ito na lahat ng maninirahan sa lupaing pag-aari nila. Magpakasakit, mamalasin. Lumipas na ang panahong maraming sumubok na tumira sa lupang pagmamayari ni Mang Pedring pero sa hindi malamang dahilan. Kung meron man ay bigla na lamang nawawala ang mga ito. O kaya naman ay biglang nagkakasakit. Hanggang sa kasalukuyan, bakante ito. Dahil sa mga narinig kong kwento ni Mang Ranjo ay naawa ako sa pamilya ni Pingyong at Homel. O baga, biktima lamang din sila ng maras na mundo. Dito ay natanong ko si Kuya Ranjo na bakit to umasta siya. Parang hindi na kilala ang dalawang magkapatid noong una palaw. At dito ay nalaman ko ang dahilan na hindi siya ang nakalimot. Ang magkapatid ang nakalimot kung sino sila. At dito nga isa sa mga anak ng kapatid ni Kuya Ranjo na buntis ay napatay ng magkapatid na ito. Nang mangyari ang insidente yun na parang bulang nadlaw sa lugar nila ang magkapatid. Lumipas ngang panahon ay nakita na lamang nilang bumalik na ito sa lugar nila. Namumursunada ng dayo. Basta ang pali sa akin ni Kuya Ranjo, mag-ingat palagi ako. Lalong-lalo na pag sumapit ang gabi. Nagpasalamat ako kay Kuya Ranjo at umuwi na nun. Lumipas pa ang araw at nagawa ko namang magsaya kasama ang aking kapatid Sir Seth. Talaga namang napakaganda sa isla na dinadayo ng karamihan pagbakasyon dito sa Aklan. Sa paglipas ng araw, madalas kong makita itong si Timyong sa gilid ng aking mga mata. Pero kapag lilingunin ko naman ay bigla na lamang itong nawawala. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ito. Dahil wala naman itong ginagawa sa akin at sa ate ko. Yun ang pagkakamali ko. Isang hapon, nagyaya itong si Kuya Ranjo na mag-inom daw dahil nanalo ito sa sabong at nakuha nila ang bihag na manok. Ako umano magluluto nito. Natuloy nga ang inuman nun. At sa kalagitnaan ng inuman namin, may narinig na naman kaming tunog ng tik-tik. Bali ang kapatid ni Kuya Ranjo na si Kuya Mike ay sumigaw lamang sa kabilang bahay na isara mga pintuan at pintana nun. Sumigaw din ang asawa nito na umuwi ka na dito.
At maka ikaw yung ipakain ko sa dikdik. Sabay tawanan kami. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng pag-ihi. Nagpaalam naman ako sa kanila na pumwesto ako sa isang puno namang ganon. Hindi kalayuan kung saan kami umiinom. Maya-maya pa, Sir Seth, may naririnig akong sumisitsit sa akin. Binaliwala ko na lamang kasi medyo nakainom na rin kasi ako noon. Sa mga nakikinig, pasintabi po sa mga kumakain pero bigla na lamang may bumuhos sa aking tubig na galing sa itaas nun. Kasabay ng pag-init ng balang kwintas na suot ko. Napaatas ako at doon ko lang napansin na ang likidong bumagsak sa akin ay dugo at mga lamang loob ng hindi ko malamang hayop. Napamura ako at doon ko naramdaman ang isang malakas na paggaspas palayo sa kung saan ako nakapwesto. Isa itong napakalaking paniki. Doon ko na inalerto si Kuya Ranjo at Kuya Mike. At bago makalapit ang magkapatid sa akin ay nagtakip agad ito ng mga ilong at nagsabi ng napakalansa kumano. Doon nila napansin na balot na ako ng dugo sa buong katawan. Pinatigil na ako ng ate ko na uminom at pinaligo ako ng pinakuluang dahon ng bayabas. Habang naglilinis ako ng katawan ko, nasabi ko na lamang sa sarili ko na nang titrip din pala ang aswang. Napakabaho talaga yung trip nila, Sir Sat, kung trip mo yun. Habang nagsasabon ako ng katawan, may nakapako sa tagiliran at balikat ko na medyo mahapdinon. Hinayaan ko na lamang ito. Iniisip ko na lamang na baka sumabit lamang ako kung saan-saan. Nang tumulong ako kay Kuya Ranjo na magbuhat ng mga kawayan para papagawa niyang bagong pareranta na bahay. Kinabukasan, maaga pa lang. Yaw-yaw na kaagad ang inabot ko habang nagtitimpla ng kape. Sinabihan ako ng ate ko na tigil-tigilan muna ang pag-inom dahil ilang gabi na ding sumasakit ang tiyan niya sa kalagitnaan ng gabi. Nalimpungatan umano siya dahil napapansin niyang parang may naglalakad sa taas ng bubungan at nakakaamoy din siya ng mabaho sa paligid. Yun ang dahilan ng pananakit ng tiyan ng kapatid ko. Lumipas sa maghapon at pumatak ang 4:00 ng hapon noon. Dito na ako nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Uminom agad ako ng gamot, pero ayaw mawala. Kinagabihan, pakiramdam ko ay sobrang init ng pakiramdam ko. Nagubad ako ng damit noon, pangitaas. Maya-maya pa ay narinig ko ang kapatid ko na tinatawag ako para kumain na ng hapunan. Hindi pwedeng hindi ako kumain dahil magagalit siya pag tumanggi ako. Ang ginawa ko ay nagtakip lamang ako ng tuwalya para tabunan ang pangitaas kong katawan. Habang kumakain ay nalaglag yung tuwalya na nakatabon sa akin noon. At nakita kong nakatingin itong si Rose at nagtanong sa kapatid ko habang nakaturo sa akin. Si Rose yung nabanggit kong katulong ni ate sa pag-aalaga sa panganay niyang anak na si Arias. Nagsabi ito ng, "Te, nakikita mo ba yung mga kalmot sa balikat at tagiliran ni Kuya Louie?" Tumingin naman ang kapatid ko sa akin at napatingin din ako sa balikat at tagiliran ko. Sabay iling ko na lang. Umiling din ang kapatid ko nun. Pabiro namang sinabi ko kay Rose na broken heart ka ata at kung ano-ano ang nakikita mo. Sabay ngisi. Pero nakatingin pa rin ito sa akin ng seryoso. Maya-maya pa, may ibinulong si Rose sa kapatid ko at naging seryoso din ang itsura ng ate ko. Nagpaalam itong si Rose na may pupuntahan lamang saglit. Isip ko gabi na, may pupuntahan pa. Medyo concern ako sa parte na yon. Hinayaan ko na lamang dahil minamadali ko rin makatapos nun. Dahil medyo sumasakit na talagang tiyan ko. Pagkatapos kumain ay pumasok ako kaagad ng kwarto at hindi na lumabas pa. Habang nagpapantok ay nakikinig lamang ako ng radyo sa cellphone. At maya-maya pa,
Nahagip ng paningin ko yung bala ng shotgun na binigay sa akin ni Kuya Pedro. Kinuha ko ito at tinitigan. Mabuti, transparent talaga ito at kitang-kita ko ang mga bulitas sa loob ng bala. Binilang ko pa ito ng mabuti kung ilang bulitas ang laman ng bala ng shotgun na yon. At doon ko naalala na 12 bulitas nga pala ang laman nito. Maya-maya, may narinig akong kumakatok at tumatawag sa labas ng bahay. Boses ni Rose. Lumabas ako ng sala at pagbubuksan sana ito ng kapatid ko. Pero sumenyas ako sa kanya na ako na. Ako na ang magbubukas ng pintuan nun. Kumuha muna ako ng itak. Sumilip muna ako sa siwang at nakita ko nga si Rose nun. Kasama ang isang matandang lalaki. Nang sabi naman ng ate ko, lolo niya. Ako na mismo ang nagbukas ng pintuan nun. Nagsalita agad si Rose ng ate. Sinama ko si lolo. Itago na lamang natin siya sa pangalang Lolo Delfin. Isa itong manggagamot. Pinatuloy ito ni ate at maya-maya pa, nagpakuha si Lolo Delfin ng palanggana at isang basong tubig. Nagsindita ng kandila. Sinabihan ko si ate na, sino ang tatawasin te? Nagsabi naman ito, ikaw. Napanganga ako at napaisip kung bakit ako pero ayun nga, tinawag na lamang ako bigla ni Lolo Delfin. Pinaalis sa akin ang tuwalyang nakatakip sa katawan ko. At pagkaalis ko ng tuwalyang ito, umiling-iling siya Sir Seth at sinabihan ako ng, nakikita mo ba yung mga nasa balikat mo? Katulad dito ng sinabi ni Rose. Kani-kanina lang. Pero ang sagot ko, hindi. Sabi ni Lolo Delfin, kung may nararamdaman ba akong mahapdi nun. Pero bago ko pa man siya sagutin, lumapit si Lolo Delfin sa kapatid ko at parang may pinahid sa mga mata nito. Ganon din sa akin. Dito sir, bigla na lamang nanlaki ang mga mata ng kapatid ko. At tinanong ako na, Louie, saan galing yung mga kalmot mo? Napatingin na rin ako dito. Pagkatingin ko sa salamin, nakita kong may mga kalmot ako sa balikat at tagiliran. Parang kalmot ng pusa pero, yun nga, maliliit lamang pero napakarami. Nagsalita si Lolo Delfin na gawa umano ng nilalang na aswang. Ang kung anumang sugat ang meron ako. Hindi ko lang umano napapansin dahil ang mga aswang. Sila ay kayang gawin yung mga tinatawag na sa bulag. Bukod pa dito, yung aswang umano na may gawa nun ay may kaalaman din sa pangungulam. Tinanong din ako ni Lolo Delfin kung lagi ko bang nakikita yung nilalang na ito sa gilid ng mga mata ko. Dito ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. At sinabi ko kung sino ang aswang na nasa isipan ko. Oh, Sir, madalas kong makita si Tingyong sa gilid ng mga mata ko. Kahit na mamili ako sa palengke o kaya pag lumalabas-labas para bumili ng kung ano. Dito ay may mga inusay si Mang Delfin sa isang basong may lamang tubig noon. Ipinalum sa akin. Pinawas din kami ng ate ko. Napatawang nagtataka si Lolo Delfin at sabi nito, himala umano gawa ng hindi buntis ang punperya ng aswang na pumupunta doon sa amin. Ako daw. Pito ay kinuwento ko na kay Lolo Delfin ang nangyari noong nagdaang araw at yung nangyari sa kapatid ni Pimyong. Napailing-iling si Lolo Delfin. Kibingin sa labas ng bintana at nagsalita ng ano bang nangyari sa mga kapatid na yan. Hindi naman din yan ang ama nila. Bago umalis si Lolo Delfin, pinag-ingat ako na marami pa doon kamag-anak sa Tinyo sa side ng tatay niya na lahi na swala. Pinag-ingat pa din ni Lolo Delfin si ate. Inabutan din ako nito ng kulay ason na tawas. Durugin ko umano ito at ibalot sa kulay pulang panyo.
at wag aalisin sa katawan ko. Sa mga hindi nakakaalam, mabisang pamuantra ang asul na tawas sa kilikig, panglalason at kulam. Ang problema ay mahirap itong hanapin. Di pala sinabdihan na ako ni ate na lumuwas na nga ako dahil balikabi na lang ako sa lugar nila. Gusto ko man salang magpadal pa para makasama sina pero wala na ako magagawa nun. Pumayag na ako sa bisyo ng kapatid ko. Kinabukasan nga paalam na ako kay Kuya Ranjo na luluwas na nga ako pauwi ng Pasay sa susunod na linggo. Medyo malungkot ito at nagsabi pa ng kung kailan napapasarap ang kunsasama namin tsaka umano ako biglang aalis. Pero naiintindihan naman ito na delikado na nga ako sa lugar nila. Maaga pa lang, nagtatay na ito ng pabo at pato. Miretsan na mga yon. Pabispidipito niya sa akin. Bita Sir Seth, aragang mapapatunayan ng isang tao na pagdatanim ka ng kabutihan sa ibang tao, kabutihan pinamaanin mo. Fast forward, 2 araw bago ako lumuwas, di pa na magsisimula ang pagtatapos. Nagpaalam si Kuya Ranjo at Kuya Mike na pupunta muna silang madanak sa Kalibuaklan dahil iniimbikan sila sa isang kasal may isang manapit na kaibigan. At din na nangyari sa amin nun. Ibinili ng bahay at uuwi naman sila kinabukasan ng hapon. Bago umalis si Kuya Ranjo, inambot niya sa akin yung homemade shotgun niya na meron daw itong 2 loaded na bala. Pamproteksyon lamang umano. Kinuha ko naman ito at nagpasalamat. Umalis na sila. Lumipas sa maghapon na normal naman hanggang na kumadep na nga ang 6 ng gabi. Nadyasain na ako ng para sa hapunan. Pangbibigyan na lamang mawala ng kuryente. Napamura pa ako gawa ng naka-rice cooker na ako, nagsasaring. Sinabihan naman ako ni Appy na sa labas ng bahay nga lamang ituloy ang pagsasayin na ito. Sa dirty kitchen na lamang umano. Nagpaapoy muna ako ng kawayan at uling at di pa nga ay pinuloy ang pagsasaing. Ebs hindi na rin sila Rose ng kandila sa loob ng bahay. Maya-maya pa, may tumatawag sa pangalan ko. Boses ni Arpe. Louie. Tumugon naman ako ng anayon ate. Bear sa tahimik ang lugar. Maririmig talaga ng kapatid ko ito. Sumagot ito ng, bakit? Ano yun? Na para bang hindi ko siya narinig na tumatawag. Isinawalang bahala ko na lamang ito. Na maya-maya pa din pa rin. Naririnig ko pa rin ang pagtawag ni ate sa akin. Dahil beeper nilakasan ko ng boses ko na, Ate, ano ba yun? Kanina ka patawag ng tawag sa akin. Sumagot din ito ng patrip ng, anong tawag na tawag? Hindi naman kita pinatawag. Kung ano-anong naririnig mo, gutom lang yan. Pitisan mo para makakain na tayo. Napahimik na naman ako sa sinabi ni Appy nun. Buwaba na ako, pero tinan ako ang ipa. Nagparingalingan muna ako at inaaninat ang bawat puno na nakikita ko. Naliwito ang kanin. Napapos kami magkapunan. Lumipas ang oras at nakatulog ng lab. Pumatak ang kalaliman ng gabi. At dito ay nagising ako sa malakas na sigaw ni Appy at Rose. At Yapri Arias. Sumisigaw si Appy ng, pisting yawa ka. Alaw pamdool gare. Patyun kitang sapag ka. Sa Tagalog ay best victim animal ka. Huwag kang lalapit dito, papatayin kita. Dali-dali akong bumangol at kinuha ko ang itakman at similip sa bintana. Dito on nakita ang napakalaking paniki na pabalik-balik ang lipad. Sinagawan ko ito ng, Tenyong! Alam ko ikaw yan! Ubo nang idaman ng kapatid ko.
Pito ay tumigil sa pagyapadan nila lang at dumapag dito sa hindi kalaliwan. Titangkip ako na nag-ano pa ito pero nakatuwad sa lupa. Manlilisik ang mga mata na kulay pula at kumikinam ng mga kulay ipin na balat. Nagsalita ang nilalang na ito ng Dayo! Hindi ka makakaalis ng buhay sa lugar na to. Kiluha mo ang buhay ng kapatid ko. Kukunin ko din ang buhay ng pamilya mo. Dahil sa mga sinabi ni Pinyong, maisip ko na mayroon para gumawa mapais sa amin dalawa sa labing ito. Dito ay ako manlalabas na ako pero pinigilan ako ng kapatid ko umiiyak na. Tumingin ako dito at numipi ako ng pailing ilindon. Niyakap ko ito at narinig ko itong nagdasal pang protection sa Diyos Ama at alak. Sabay hampas sa likuran ko. Bago ako makalabas ay sinabihan ko sila na isarado mabuti ang pintuan. Labilakad ako dala ang itak, patungo na San si Kimyong. Kitang-kita ko ang nalilisik niyang mga mata. Mabalahibong mga balat, matutulis na mga ipin at masansan na amoy. Nagsalita ito. Ngayong gabi, kukunin ko ang buhay mo at kung saan mo nakita ang bangkay ng kapatid ko. Doon din makikita ng taong bayan ng katawan mong wala ng buhay. Sabay ngisin ito. Hindi na ako nagsalita pa at pinawakan ko ng maigpit ang itak na ipinuso ko muna sa lupa. Mabilis na nagpapalit ng anyong paniki ang ginawa ni Temyo. Sa isang iglap ay nadagit ako nito pero sa hindi ko rin alam na dahilan. Hindi ako may anak nito ng katasan. Dito na ako nagtaroon ng pagkakataon na again ito ng paulit-ulit sa pa. Hanggang mabitawan ako nito. Pabagsak na ako sa lupa nang bagnain naman ako ng isang malaking baboy. Dahil sa lakas ng pagkakabangga sa akin ay tumilapon ako nun. Nagpagulong-gulo. Nabitawan ko ang hawak kong itak. Pansin kong may natulong dugo na mula sa ulo ko. Sinusubukan kong makatayo ng mabilisan pero ramdam ko ang sakit ng katawan ko. Dito ay nakita kong nag-anyong tao na si Kimyong at humahalakap ito ng malakas. Hinawakan niya ako sa leg nun at sinakan. Binaluan niya ako na hindi tipagad papatayin. Pahihirapan muna kita. Sabay hadis sa akin nun. Nahalis mawalan na ako ng malay. Kapang papalapit na si Timyong nang marinig ko ang ating kong sumigaw na Yawa, aong harapin mo. At kasabay noon ay pagputok ng baril. Nakita kong hawak ni ate ang homemade shotgun at mabilis itong lumapit sa akin. Inalalayan niya akong patayo nun. Nagalay pa ako at sabi ko, bakit ka lumabas? Ayaw mo naman delikado Binatukan ako nito at sabi na alaman naman ng tingnan lamang niya akong inaararo ng aswang na baboy. Inabot niya sa akin yung baril nun. Hindi namin alam kung pinamaan si Pinyong pero nasa malayo ito at umaanyo ng paulit-ulit. Pilindan ko ang baril. Nakanabay bito ang pangalawang bala. Ikinas ako ito at tumayo. Binantayan kong mabuti ang bawat danaw na gagawin ng nilalang. Nagpaikot-ikot lamang kami habang nakatuto ang baril sa nilalang na ito. Sinabihan ko ito ng, sige, sumubod ka rin ang magkaalaman na kung sino ang paglalamayan bukas na umaga. Angin lamang ang tuwinig na sabi. Nasa likuran ko lamang ang kapatid ko. Hanggang madaanan namin ang itaklay. Binampot niya ito. Dahil siguro sa tuso at traidor para damang ang dinalam na Benito. Pero Sir Seth, hindi ko naman nilalahap. Kapinayan yan ay may mga kaibigan na rin naman akong aswang ngayon. Sa sasiwag ko na lamang ibabahagi yun. Lumipad dito papunta sa bahay. At kang pamangkin ko si Arias ang akmang aapaihin ito.
Dito ay patakbo kong pinaputukan ng ginalang pero hindi ito tinamaan. Lumayo ito ng bahagya. Dito ay sinagawan ko sabay agaw sa ipako sa kapatid ko. At si Rose na tumakbo papunta sa loob ng bahay nila Kuya Ranjo. Pero bago magawa ni Rose noon, na makalabas kasama si Arias, nasira na ng gilalang ang pawid naming bubuan. At dito ay sa pilitan niyang inaagaw ang pamangkin ko kay Rose. Pinagtapad ako ito sa pakpak at nagawa ko itong masaktan at ipiping sa kawayan na binding namin. Dahilan para hindi ito makalipad paalis na. Naalala ko ang binigay na baril na shotgun sa akin ni Kuya Pedro. Dali-dali ko itong kinuha sa kwarto at nilagay sa baril. At dito ay nagawa kong barilin nung manapitanan niya na lang dito. Ditong kita ko kung paano ito manisay. Hindi na rin ito nakaganaw. Hanggang sa mag-anyong tao ito. Bakat sa katawan nito ang 12 bolitas na tama ng bala. Napaupo na lamang din ako sa sobrang pagod at bumulong ng alam mo, Timyo, kung hindi siguro namatay ang nanay at ang kapatid mong bunso, hindi kayo magkakadanyan. Patawarin niya sana ako sa nagawa ko sa inyong magkapatid. Pinoprotektahan ko namang din ang pamilya ko. Maya-maya pa, may mga taong panapip, may mga dalang gasera, may sumisigaw sa pangalan ko at nalaman ko naman kung sino to. Dong, nandito kami. At dito ang nasabi na ni Dodong na pauwi pa lamang siya galing isla. Mga 5 minuto, paglagpas na kina Kuya Ranjo ay may narinig na itong malakas na putok ng baril. Dito ay nagtawag na siya ng kalalakihan para punta ng bahay ni Kuya Ranjo. At ito lang naabutan nila. Sa mga magtatanong kung ano ang nangyari sa katawan ni Pinyo, inibibing ito ng maayos. Pinabasalan din sa pare. At ang malaman ni Kuya Ranjo ang nangyaring ito, humingi pa ito ng pasensya at hindi na rin kami siningil sa pagpaparepair ng bahay. Dumating ang araw ng padalis ko. Sakto din naman na dumating ang bayaw ko. Ayaw pa sana ako ni Kapalisim pero kailangan na dahil may tawag na din sa akin galing sa HQ para sa deployment. Hinapid ako nila ate, bayaw at Kuya Ranjo sa port pero sa labas pa lamang ng port sa hindi ko alam na bayilan, pinamadali ako ni Kuya Ranjo sa paglalakad papasok. Napansin ko ang 4 na kananapian at 2 babae ang nakatingin sa amin. Dali nga sa barko, nagtatrabaho ang api ko at bayaw ko, ay hinapibila ko mismo sa loob ng roro. Di pa biniro sa akin ni Kuya Ranjo na ang nakatingin sa amin ay ang kanila Pinyong. Ang tanong babae ay mananason at ang 4 na lalaki ay aswang. At di pa lang magsisimula ang kwento ng angkan ng bayaw ko. Mga babaydan, kontra sa mga kilkig at mga aswang. Dito ko na po tatapusing, Sir Seth. Sa susunod ay ipapadala ko ang kwento ng kapatid ko at bayaw ko sa aranasan nila nang magbubuntisig ulit sa pangatlo nitong atak. Sa susunod ko na rin po ipapalala ang kwento ng lolo ng kaibigan ko at ang mga karanasan ko sa piling ng mga kaibigan ko aswang. Tayo na po ulit ang bahalang mag-ayos dito. Simulan na natin ang kwento. Ang ikikwento ko ay noong mga panahong bata-bata pa ako. Sa amukan na kinalapian ko, meron kaming kaaway na malaangkan. Siya nga pala, Sir Seth. Bago ko simulan lahat ng kwentong nito, ang amukan po namin ay merong laring naswawa. Ang pamilya ko noong una, naiya pang sabihin ko anong uri kami pero simula nang may makilala kami mga tao na pinuring kaming kaibigan at pamilya, nagkaroon ako ng malakas na loob na sabihin ko ano ang tulay kong pagkatao. Pero ang tatay ko talaga ang pinakamagaling makasama sa ibang tao. Napakarami nitong mga kaibigan. Mapakalahi man namin o mga normal man na tao.
Ang pangalan ng aking ama, Nicolas. At simula nang mabuhay ako sa mundong ito, hindi kami pinakain ng ama ko ng hilaw na karne ng tao. Hindi kami kumakain ng laman ng tao dahil labag ito sa malapalaran at batas ng unang pinuro pa sa aking ama ng aking dodo. Pero kahit panukabaitan talaga ng kahit na anong nilalaw, meron talagang may iinggit sa iyo at gagawan ka ng masama. Ang pamilya namin ay merong matagal ng kaaway na ugan. Ang kwento sa akin ng tatay ko ay mga ninuno pa namin magkakaaway na mala ito. Dahil ang kaya na sinasabi ko ay hayok sa laman ng tao at walang sinisino-sino basta magutom ay kakainin. Kahit pamilya o kaibigan man. Taliwas na ito sa angkan namin dahil ang mga ninuno namin ay hayop lamang talagang kinakain. At nagsibing taga-protekta ng mga taong napapadayo sa lugar namin para balaan ng mga ito para umalis. Maraming beses na rin na may dumali na dugo sa lupa ng mga panahon, hindi mapigilan ng panawal-alkan ang mga garit sa isa't isa. Pero lumipas ang panahon at nang ama ko na ang bagong supremo ng aming pamilya, ay nadawa niting mapatigil ang aguluan at ang katanayan niyan ay gumawa pa mga ito ng mga dugong kasulatan na hindi na ito gadalaw ng mga inosenteng malatawa at mga hayop na lamang ang pwede nilang kainin. Pumayad naman ng kabilaw angkan at doon na nagkaroon ng pansamantalang katahimikan. Pero yun pala ang magiging bangungot sa pamilya namin. Isang gabi, nagkaroon ng konting salo-salo ang belawal angkan dahil araw ito ng kapistime. Binugban buwan. Kaya nagdiwal ang bawat isa pero katulad ng nasabi ko, hindi kami pinapakain ng hilaw na mga magulang namin. Habang nga sa kalagitnaan ng kasiyahan ay narinig kong nakikipag-usap ang aking ama sa bagong supremo na si Rigor. At tapapibitong si Piring ng angkan na yun. Nang marinig tumlad salita ang supremong si Rigor na kumain na kayo na kumain. Nagpaabusog tayo. Madami pa tayong karne. Bito ay napsigawan ng mga kamag-anak nito. Tagrikam aking ama na, pare, bakit hindi subukang turuan sila na pausukan ng mga karne? Masarap din naman. Narinig ko pinagtawanan na magkapatid ang ama ko. Nagrika si Piring na, pare, nasubukan na namin yan pero walang may gusto. Mapait masyado. Nagwika naman si Rigor. Huwag kang mag-alala. Hilaw na karami lamang ng hayop mo yan. Katulad ng kasunduan natin, hindi na kami nang gagabala ng tao. Sabay ngipin na mo rito. Lumipas pa ang mga kaon ng hindi naman nagkakaproblema. Pero may mga nababaritaan pa din ang ama ko na may mga pinapatay na mga buntis at mga hayop na may nagmamay-ari pero tumapandi ang kapilaw angkan na sila ang may gawa nun. Dahil sa kasunduan ay nahimik lamang ang ama ko sa mga nababaripaan. Pero isang gabi, habang kami ay nagpapahinga ay biglang may sumisigaw sa pangalan ng ama ko sa labas ng bahay. Nagwilga ito ng, Mang Nicolas! Mang Nicolas! Tulungan niyo po kami! Dahil sa mga narinig naming sigaw noon, pinagbuksan ito ng aking ama. Nakita agad namin ang isang lalaki na kabaryo lamang namin, nakaluhod sa harap ng bahay. Puro sugat at talamot ang buo nitong katawan. May hawak pa itong itak. Inalalayan ito ng aking ama na itayo at tinanong kung anong nangyari. Nagsalita naman ng lalaki na ito ng, yung asawa ko po, yung dinadala nitong sanggol, pinatay ng isang aswang.
Dahil sa mga narinig ng ama ko, nakita ko agad na lang na biglang namula ang mga mata nito. Sinabihan ako ng anak, dito ka lang. Bantayan mo ang ina mo at ang kapatid mo na nasa sinapupunan ng tiyan ng nanay ko noon. Pinigilan pa ito ng aking ina, pero kita ko ang galit ng ama ko sa itsura nito. Nang makita kong makaalis na ang mga ito, pumasok na kami ng aking ina pero dahil sa nag-aalala ang nanay ko, sinabihan ako nito na sundan ko ang aking ama. Hindi na, baka mapagalitan ako ni tatay. Ngayon ko lang nakitang ganun ang ugali niya eh. Anak, mapagmahal talagang ama mo sa mga tao. Ayaw niyang may nakikita masasaktan. Tinulak ako palabas ng bahay ng nanay ko at sinabihang bilisan at bantayan ng aking ama. Dahil sa mga narinig ko ay napilitan akong sundan si tatay noon. Mabilis akong nakapunta kung nasaan ang mga ito. Nakita ko sa hindi kalayuan na umiyak ang isang lalaki. Hawak nito ang mag-ina nitong wala ng buhay. Dahil sa iisang angkan lang naman ang may gawa ng ganon. Sinabihan ni tatay ang lalaki na sumunod at pupuntahan nila ang may gawa ng pagkawala ng mag-ina niya. Dahan-dahan akong sumunod sa kanila. At tama ang hinala ko na doon sila pupunta sa kabilang sitio, kung saan makikita ang angkan nila Rigor. Nagtago agad ako noon sa mataas na puno. At rinig na rinig ko ang pagsigaw ng lalaki ng, "Hayop kayo! Bakit niyo pinatay yung mag-ina ko?" At dahil na sa ingay ng lalaki ay nagsilabasan ang mga nakatira doon. Kasama na si Rigor at Piring. Narinig kong nagsalita si Rigor ng, "Pare, anong kaguluhan ito? Bakit nagsama ka pa ng tao dito? Re-regalo mo ba?" Sabay-sabay na nagtawanan ng mga animal. Bigla itong hinawakan ng ama ko sa leeg at kitang-kita ko na inangat niya ito sa lupa. Nagwika ito ng, "Pare, huwag niyo akong punuin. May kasulatan tayong dugo na walang gagalaw sa mga taong nasasakupan ng baryong tinitirahan ko." Dito ay biglang nagsidapa ang mga kamag-anak nito at akma nang aatake sa aking ama pero nakikita kong nahihirapan si Rigor na gumalaw. Nagsalita ang ama ko na, "Subukan niyo. Mawawalan kayo kaagad ng panibagong supremo." Nag-atrasa ng mga animal. Nagsalita si Piring ng, "Pare, kung sino man yung may sala, ilalabas namin at ibibigay namin sa inyo." Pero nanatiling sakal-sakal pa rin ng ama ko si Rigor. Sumenyas si Piring sa mga kamag-anak na hanapin kung sino ang gumawa ng pagpaslang sa mag-ina ng lalaking yon. Maya-maya pa, may dala ang mga itong isang lalaki at hinagis sa harap ng ama ko at ng kababaryo namin. Dito ay inamoy ng ama ko ang lalaking hinagis at nagsalita ito ng, "Ito ang pumatay sa asawa at anak mo. Ikaw nang bahala kung anong gusto mong gawin." Pero nagsalita ang lalaki ng, "Kahit patayin ko yan, hindi na niya mababalik ang buhay ng mag-ina ko." Patuloy pa rin ito sa pagyak. Dahil sa narinig ng ama ko, binitawan na niya si Rigor at nang akmang tatagain na ito, pinigilan ito ni tatay at nagsalita ng, "Rigor, gawin mo ang trabaho mo bilang supremo ng angkan mo." Dito ay dali-daling hinawakan ni Rigor ang kamag-anak nito habang nakatingin sa kabaryo namin. "Ito, para matahimik kang tao. Ako mismo ang kikitil sa kamag-anak ko.
Sabay pinagsasaksak ng matutulis nitong kuko sa dibdib. At nang wala na itong buhay, binitawan niya ito at nagsalitang, "Masaya ka na, tao." Pero humarang ang ama ko at nagwika ito ng, "Turuan mo ng maayos ang angkan mo. Huwag nating ulitin ang madugong digmaan ng mga ninuno natin." Sabay talikod nila tatay. Dahil sa takot at baka mabutang wala ako sa bahay ay dali-dali na akong tumakbo pabalik ng bahay noon. Nang makarating, sinabi ko kaagad sa aking ina ang mga nasaksihan. Nakita ko naman na umiling ang nanay ko noon at sinabihan akong mauna nang matulog. Siya na umano ang bahala sa ama ko. Pero bago ako makatayo sa pagkakaupo, Sirsa, biglang bumukas ang pintuan at nagsalita si tatay ng, "Pabilis ka na palang tumakbo ngayon. Dumapa ka sa lamesa. Titingnan ko kung gaano ka na din kabilis umilag." Dahil sa narinig ko, agad akong nagtago sa nanay ko pero mabilis akong nahawakan ni tatay at idinapa sa lamesa noon. Mabilis na pinagpapalo ng lati ko habang nagwiwika ito ng, "Di ba sabi ko sa'yo, huwag mong iiwan ang nanay mo at ang kapatid mo. Alam mo bang masyadong delikadong maiwan mag-isa ang nanay mo?" Wala na akong nagawa kundi umiyak na lamang dahil sa sakit na nararamdaman ko. Maya-maya ay tumigil din ito. Dinamot ang mga latay sa likuran ko. Habang pinapahira ng gamot ang likod ko, nagwika ito ng, "Anak, sa susunod, huwag mong iiwan ang nanay mo. Mas kaya magiging kapatid mo. Ayaw kong mapahamak kayo. Yan yung lagi niyong tandaan, ha? Nakita mo ba yung kababayo natin? Nakita mo yung hinagpis niya nang mawala yung asawa at anak niya. Ganun din yung mararamdaman ko pag may nangyaring hindi maganda. Kahit na sino sa inyo." Tumango naman ako at niyakap ko ang aking ama at humingi ng kapatawaran. At dahil sa mga nangyari ay natahimik ang kabilang angkan. Wala na rin kaming nababalitang namamatay o nawawalang mga hayop na. Nakinatuwa naman ang aking ama. Lumipas pa ang mga buwan. Dumating ang gabing isisilang na ng aking ina ang kapatid ko. At sa kabutihan ng may likas sa lahat, sinilang ito ng maayos. Pero sa kabilang parte, sa kasamaang palad ay namatay ang aking ina sa panganganak sa bunso kong kapatid. At ang nanay ko mismo ang nagpangalan dito bago ito mawalan ng buhay. Samira. Yan ang pangalan ng kapatid ko. Habang lumalaki si Samira, nakikita naming malapitin ito sa mga normal na tao. At kaya nitong sabihin na lahi kami ng aswang nang hindi nahihiya. Hindi katulad ko. Kinatago ko dahil yung ibang tao mapangusga. Lagi kaming inaapi sa paaralan pero lagi naman kaming sinabihan ng ama namin na kahit anong mangyari, huwag na huwag mananakit ng tao. Dahil pantay-pantay pa yung ginawa ng Panginoon na may likas sa lahat. Dahil sa mga palaral ng aking ama, mas lalong na din pala kaibigan ng kapatid ko. Dahil alam niya, masasakit na salita na ang sinasabi sa kanya ng ibang tao. Pero syempre dahil kuya ko, pinagtatanggol ko yung kapatid ko na yun. Pero hindi ako nananakit. Tamang tinatakot lang. Isang araw, hinapid na minong piring niya sa sawira na umiiyak. Tinanong agad namin ito kung ano ang nangyari. Nagsabi naman ito na, "Pare, nakita ko tong inaanak ko. Inaapi na ibang kabataan yan." Tinanong naman namin si Samira kung inaway nga ba siya at kumango naman ito. Dahil sa mga narinig namin ay nagpasalamat kami kay Piring. Pero wala talaga akong piwala dito sa lalaking ka. Dahil siya na din mismo yung
nag-recommenda sa sarili niya na magwinino ito sa kapatid ko. Tinanggap lamang ito ng ama ko dahil siguro maiiya lamang kaya hindi na nakapandi. Tinatuloy ito ng ama ko. Miyaya pa nitong mag-inom pero nang tanawan na lamang kami ni Samira. Pinanong ko ito kung ano pa talaga ang nangyari at nagkwento naman ito. Totoong inaasang na siya ng mga kalaro niya. Aswang naman yung pamilya niya. Pero sumasagot naman ito ng mababait naman kami at hindi nananakit ng tao. Dan bigla na lamang umanong napadaan si Piring at hinawakan ng mga kalaro niya at sinabihan ng gusto niyo kainin ko kayo. Habang pinandibilapan ng mga ito ng mga mata. Dahil doon ay sinabihan niya ang ninong niya na Ninom, huwag mong saktan yung mga kalaro ko. Pero parang hindi pa naririnig at hawak pa din ang mga kalaro niya. Dahil doon ay napaiyak na si Samira. Dahil sa mga narinig ko, maisip kong sabihin kay tatay ang mga nasabi ng kapatid ko. Nang matapos ang inuman at once na si Piring, ay sinabi ko adabi ko sa ama ko pero tuningin lamang ito sa kalangitan. Nagwika ipanaw. Alam ko, anak. Nakita ko at marimig ko ang mga palasar sa kapatid mo. Te alok tandaan mo. Wag na wag kang mananakit ng kapwa mo. Nandito naman ako magbabantay sa inyo. Tumawa na lamang ako. Niridpit ang mga kalat. Kinabukasan, nabalitaan na lamang namin na isa sa mga kalaro ni Samira ay nawawala noon. Lumipas sa mga araw na hindi ito nakita. Napagbintawan pa kami pero nagsawalang kibo na lamang ang ama ko. At paghihimala kung sino ang may kadatawan at dahil sa nangyari ay medyo bumalik na naman sa panik na samahan. Ang kami na Piring ang tangka namin. La hindi naman lingid sa kaanaman ni Samira na ganung ori na mga aswang ang ninong niya. Lumipas pa mga taon. Nagdanaga na ang kapatid ko. Gumanda lalo sa Samira. Malaming nanuligaw kahit anong gari kami. Ang problema, hanggang salita lamang ang mga ito. Walang gawa. Maski sa bukana ng siki namin ay hindi man damang mahatig yung kapatid ko. Dagdagan pa, sir. Malabing may nakabantay sa kanya na kapatid at malapinsan. Siyempre, Kuya GT yan, Sir Seth. Kailangan ko aladaan yung kapatid ko. Yan ang bidi ng ama ko sa akin. Nang tumungtong sa kolehiyo kamong magkapatid ay napapigil ako para tubuhan si tatay na magtrabaho. Para mapagtapos sa Samira sa pag-aaral pero na sideline na rin ito sa karinderya. Noong una, ayaw pa ng ama ko pero sa huli ay pumala na rin ito. Nagtatrabaho ako sa palengke bilang kargadora. Kuminsan ay itadabantay ng pindahan. Kinakaya naman namin ang gastos at pag-aaral kay Samira. Pero hindi yung pagkain namin. Dumating ang tagutom sa amin dahil sa hayop lamang ang kinakain ng ang kalamin. Ay paunti-unti na ang nakukuha naming makakain sa kabundukan. Kumla saan kali. Isang gabi, umalis kami ng aking ama para maghanap ng hayop sa bundok. Dadwika naman ikon si Samira na ay, susama ako para marami tayong maiuwi. Pero tumanggi yung tatay ko at pinanatiyo lamang ito sa bahay. Bago kami umalis, sinabihan ko yung ama ko na sa kabilang bundok kaya tayo kay mas maraming kaya tayo makukuha doon. Humiling ito at sumagot na kung gusto mong mamatay, tingin ka pumunta. Binanggit sa akin ni tatay na ang bundok sa kabila ay pinamumugaran ng ibang klaseng halimaw. Mas halimaw pa sa halimaw. Kaya mas casual ay hindi napapadayo sa bundok na yon.
Kumamot na lamang ako ng ulo at sumunod na lamang sa aking ama Palis. Pagdating namin sa bahay, naabutan namin si Samira na puro sugat sa katawan at puro kalmot. Nakahiga sa papag na walang malay at may dala-dala itong damit at pansundalo ito. Pilumoy-amoy ko ang damit hanggang matandaan ko at hindi ko makakalimutan ang amoy nun. Mabilisan namang ginamot ni Patay ang mga soldat ni Samira. At nang sumapit ang kinabukasan ay pinanong namin ito kung ano ang nangyari nun. Hayang pa dito, sinubukan niya umano manghuli ng hayop sa kabilang bundok. Nung una ay wala namang problema dahil meron na siyang mga nahuling mga hayop at natuwa pa dahil maraming hayop ang pwedeng makuha sa kabundukal yan. Pero wala ano-ano. Meron na lang biglang umatake sa kanya nung una na aaling niya tao. Pero nang tingnan niya itong mabuti ay isa daw itong napakatakot na nilalaman. Na maski ang ibang kaanyuan namin ay matapalo dahil sa balasik ng itsura ng nilalam na ito. Pinagdakanamot siya nito at hinahagis kung saan puno. At dahil sa ginagawa sa kanya ay nawawalan siya ng lakas para lumabas nun. Kaya ang tanging ginawa nito, tumakbo ito bigla nang makarinig ito ng mainay na tunubla. Parang paputok. Napatigil siya at palinga-inga pero nang maramdaman yon hinahabol pa rin siya ng halimaw na ito. Tumakbo na ito ng mabilis. Nabigla siya ng makasalubong ng 5 alalakihan doon. Nakasuot pang sundalo at may mga hawak itong baril na tinutok agad sa kanya. Bigla na lamang may dubagit sa kanya noon. Yumilipad man minalawar. Pagko'y hinagis siya nito sa puno at dito na niya narimid ang mga putok ng baril. Nagpanggap siyang walang malay nang maramdaman niyang magsalita ang isa sa malayon. Papatayin umano siya dahil hindi siya tao. Pero sumagot naman ng isa na ito-turn over na ramang umano ito. Sabi niyang naramdaman na may natakip ng damit sa katawan niya. At dito ay nakarinig na naman siya ng putok ng baril. At nang napansin niyang abala ang lahat ay kumuha ito ng tiyempo para tumakbo na. Nagawa naman ni Samira at nang makauwi ay sinubukan pa niyang gamutin ng sarili. Pero bigla na lamang itong nawanan ng malay. At yun na lang nabutan namin. Pero dahil puro galit ang nararamdaman ko, wala akong maririnig sa mga sinasabi ni Samir. Hala sa isip ko ay gantihan ang may gawa ng pag-atake sa kapatid ko noon. Lumipas pa mga araw at hindi ko ba't nakakalimutan ng amoy na umatake sa kapatid ko. Isang araw, nagkakarga kami ng mga gulay ng mga pinsan ko na may dumaan sa harap kong 3 lalaki. Dito ay napamoy ako sa nahuhuling nilalaki niyan. Tandang-tanda ko yung amoy na yan. Paamoy niya ang damit na inuwi ng kapatid ko. Sinabihan ko ang mga pinsan ko na may aabangan kami mamaya. Sumang-ayon naman ang malayta. Naghintay kami sa labasan ng palengke kung saan may mga nakaparang mga sasakyan. Nung una akala ko, hindi na ito babalik. Dahil inabot na kami ng tanghali noon. Nagugutom na rin itong mga pinsan ko. Pero sabi ko ay maghintay pa kami ng konti. Hanggang sa maya-maya pa ay may natanaw kaming 3 lalaki at parang may mga kinuha sa mga maliliit na dala nilang bag. Nagwika ang mga pinsan ko na baka rebelde yung mga yon at may mga armas. Kinabahan ako dahil baka may mga armas sa mga kalalakihan na ito at mapasama kami noon pero nilakasan ko ang loob ko para maganti ang kapatid ko noon. Nang pagkalapit namin sa mga ito, abay-sabay kaming tinutukan ng mga baril na dala nila. Pero hinamon ko ng mano-mano ang lalaking gusto kong gantihan at inabot nito ang baril sa kasama niya. Inasar ko ito pero mabilis ako nitong sinuntok. Dahilan para salagin ko lahat ang mga suntok niya.
dahil kahit papano ay napatras ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko at mabilis ko din itong pinagsusuntok. Isang suntok ko ang nakapasok sa sikmura niya, dahilan para mapatumba ko ito. Nang walang ano-ano ay bigla na lamang magpaputok ang mga kasama nito. Kabado ako, sobra. Baka susunod na putok kami na ang tatamaan pero bigla kong narinig ang boses ni Samira na sumisigaw. Humarang ito. Dahil dito ay bumalik na naman ang gabi ng galit ko. Nang gabing makita kong sugatan siya. Sinigawan ko ito nang bigla na lang nagwika si Samira na ang mga taong kaharap namin ay ang siyang nagligtas sa kanya sa halimaw. At hindi ito ang umatake sa kanya. Dahil sa narinig namin ay napataas kami ng kamay doon. At papalapit na sana kami nang makita kong inalalayan ito ni Samira na puno ng pag-iingat. Nakita ko sa mga mata nito ang pag-aalala sa taong inaalalayan niyang itayo. At bago yon sa paningin ko dahil maski sa amin ay hindi niya ito nagawa. Lumapit ako dito at humingi ng kapatawaran. At tinanggap naman nila ito. At para matanggap nila ang aming paghingi ng tawad ay niyaya ko itong pumunta sa bahay namin para makita ang reaksyon ng kapatid ko. Nang pumayag ang mga ito ay nakita ko ang saya sa mukha niya. Nang makasakay kami, tinanong ko si Samira kung nagugustuhan niyang lalaki pero malakas na suntok ang inabot ko noon. Nang makarating kami ng bahay, pinakilala naman agad ito ni Samira sa aming ama. Pero dahil likas na palabiro ang aming ama ay medyo sinindak niya ang mga ito. Pero parang hindi na tinag. Kumuha kami ng makakain at yon ang pinagsaluhan namin para sa apunan. At doon lamang din nalaman ng mga sundalo pala ang mga ito. At doon ko lang din naintindihan ang mga nangyari noon. Habang nagkakasayahan, biglang dumating si Piring at ang iba pa nitong alipores. Dahil doon ay napatayo ang ama ko at ako para harapin ang mga hindi imbitadong bisita. Pinaliwanag ng ama ko kung sino ang mga bisita namin para hindi galawin ng mga ito. Pinatuloy ng ama ko si Piring para makapagmano si Samira. Dalatili kami ng aking ama sa gate ng walang ano-ano. Nakarinig na lamang kami ng malakas na sigaw na at sunod-sunod na putok ng barel. Nang lingunin namin ay umaagos na yung dugo sa balikat ni Louie at nakabulagta na sa lupa ang wala ng buhay na katawan ni Piring. Dali-dali nang sumugod papasok ang mga alipores ni Piring pero mabilis namin itong naharang kahit gulat na gulat sa nangyari noon. Napaalis pa rin ito ng ama ko. Pinaalis na rin namin si Louie para hindi na mabalikan. Hinatid ko ang mga ito sa palengke kung saan sila susunduin ng kasama nila. Nang makauwi ako ay naabutan kong umiyak si Samira. At sinasabihan ng ama namin na huwag hayaang mapahamak ang taong nagligtas sa kanya. Hindi naman umimik ang ama namin, no? Lumipas pa ang mga araw. Gabi. Dito na kami nakakabalita na may mga umaataking kalahi namin sa kung saan saang lugar. At alam namin na ang kanni Rigor yun. Lumipas ang mga buwan na walang gumugulo sa amin. At nanatiling tahimik ang buhay namin. Isang gabi ay inutusan ako ng ama ko na abangan si Samira sa bukalan ng sitio. Dahil gabi na ay wala pa. Dahil sa sobrang tagal umuwi ng kapatid kong ito. Tumambay muna ako sa tindahan. Hindi kalayuan sa bukana. Nang walang ano-ano ay makita kong bumaba si Samira sa tricycle. Lalapit na sana ako pero nakita kong sinusundan si Samira. Dahil doon ay nagbasid lamang ako. Nagpagapang-gapang ako sa palayan nang hindi nila namamalayan. Habang pinagmamasdan ko itong lalaking ito, napaisip ako ng, aba, talagang buo ang loob nito kahit sobrang dilim.
At alam niyang pamilya ng mga aswang ang nakatira sa baryo namin. Nagawa pa rin ihatid yung kapatid ko. Bigla na lang sumagi sa isip ko na kung magkakanobyo man ang kapatid ko, gusto ko yung katulad ng taong ito. Pero syempre bawal pa dahil unang-una, nag-aaral pa Yung kapatid ko nun. Pangalawa ay baka lokohin niya lang si Samira pero sa kabilang dako ay bilib ako sa taong to. Nang maihatid na nito yung kapatid ko, umalis na ito. Napag-isipan kong ihahatid ko ng palihim pero tatakutin ko na rin. Inabangan ko ito sa isang puno noon. Sinitsitan. Baka matakot ko sa ganong paraan. Pero Sir Seth, nagkamali ako dahil hindi ko naman nakalain na may nalalaman palang lihim na karunungan itong taong ito. May dinampot ito sa lupa at hinagis sa hangin nang bigla ako makaramdam ng sobrang bigat na bumagsak sa akin noon. Dahilan para mapaaray ako ng mahina. Alis na sana ako. Nang may bumagsak na naman sa akin na sobrang bigat. Kasing bigat ng 1 tonelada. Dito ay bumagsak na ako sa lupa. At dahil sa sakit ay napawika na ako ng tol ako to. Kung hinagisan ulit ako nito, malamang sa malamang, baldado talaga ako na. Buti na lang at nabigilan ko agad at nagpasalamat dito sa paghatid sa kapatid ko. Habang naglalakad, bigla na lamang may humarang sa amin noon. Alam kong kamag-anak ni Rigor ang mga ito. Dahil sa mga amoy nila at balak atang gumante. Biglang umatake ang mga ito at mabilis naman akong nakaharang. Pilit kong sinasalag ang mga kagat na mga ito. At sinabihan ko si Louie na tumakbo na palabas ng sitio. Pero matigas pa sa bakal ang ulo ng taong ito. Pumulot ng sanga at yun ang pinangsaksak. Buti na lang at dumating yung ama ko at nagawa kaming tulungan. Nakita ko talaga yung pagbabago sa kapatid ko. At napansin ko na rin na may nararamdaman na ito sa taong tumulong sa kanya. Nakaibigan ko na rin ng mga panahon na yon. Pasensya na kung hanggang dito na lamang muna. Ipapadala ko na lamang sa susunod ang sunod na parte. 12:24 na ng gabi. Mag-iikot pa ako dito sa bundok. Para kay Sir Seth at sa mga nakikinig, totoong mga pangalan po namin yan. Meron mang hindi makatanggap kung ano kami, ayos lang. Tanggap namin yan dahil naiiba kami sa lahat. Maraming salamat sa inyo. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,